Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Pagbati po. Galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At dumiretso na po tayo sa ating gagawing talakayan ngayong araw. Ang tatalakayin po natin, Kap Dado Clemente, sinampahan na po ng kasong sedisyon ngayong araw ni General Torre mga kapatid. At Juan Ponce Enrile, kumuda na naman po, batay po sa ginawa pong pagtindig ng Iglesia ni Cristo mga kapatid. Ano po ang kanilang mga naging pahayag? Talakayin po natin ngayong araw mga kapatid. At dito muna po tayo, unahin na po natin ito, mainit-init pa yung kay Juan Ponce Enrile, yung naging kuda niya po ngayong araw, dahil nga po sa naging pagtindig po ng INC at pinanindigan lang po nila ang naging pahayag po ni Pangulong Bongbong Marcos, ay nagkaroon po ng pahayag ngayon ang matandang Juan Ponce Enrile, At ito po ang kanyang naging pahayag. Basahin po natin. Juan Ponce Enrile, this is a bigger question. Can the INC will all its members amend the Constitution or suspend it of any provision? Are we prepared to discard and sacrifice the value of rule of law for the persons of a group person? Impeachment is just a constitutional legal process to remove the government official from his office. If this is a grounded evidence support to the impeached official is not going to be a jail, the mere fact of his impeachment as a nation of state who will be incur and detrimental precedent if will follow the logic implement the INC rally at they mounted are the we prepared and ready for the face long-term consequence of the INC move. Yan po ang naging pahayag ni Juan Ponce Enrile. Ang sabi po niya, maaari daw po bang amyendahan ng INC kasama ang lahat ng miyembro nito ang konstitusyon, suspindihin ang alamang probisyon nito, handa ba tayong itapon o isakripisyo ang halaga ng rule of law para sa isang tao o isang grupo? Alam mo, Mr. Juan Ponce Enrile, dapat po, kayo po mismo, sabihan niyo po si Bongbong Marcos dahil kahit kayo po, kung nilalabag, kung sinusunod niyo lang po ang rule of law at nirerespeto niyo po ang saligang batas, wala pong mga ganitong klaseng grupo na titindig kung pinagpapahalagahan niyo po ang rule of law, kung sumusunod po kayo sa batas. Hindi po nakikita po kasi ng INC na ang ginagawa niyo pong paglilitis at ginagawa niyo pong paglabag kasama po ang Kamara de Representante ay patuloy niyo pong ginigipit at binababoy. Kaya po sila nagre-react dahil po sa ginagawa niyo pong paglilitis na wala naman pong maayos na gagawing hakbang at wala pong gagawing maayos na paglilitis. Yan po ang binigyan diin. Bakit po hindi niyo isampa sa Korte Suprema ng magkaalaman? Yan po ang binigyan diin ni Congressman Rodante Marcoleta sa ginawa po nilang pagtindig. Dahil nakikita po nila dito na wala pong maayos na proceeding. Wala pong maayos at magiging daloy. Kaya po ganito po ang nagiging sitwasyon mga kapatid. Ikaw JPE, isipin mo ang ginawa mong pagtindig noong panahon. Noong panahon na gusto nyong patalsikin si Joseph Estrada, ikaw ang number 1 na kumuda ng kumuda sa entablado at nagsalita laban kay Joseph Estrada. Huwag mong baliwalain. Huwag mong baliktarin. Basahin po natin ang galing po dito sa unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters, JEPE. May tanong matapos ang matagumpay na rally ng Iglesia ni Cristo, hindi napigilan ni Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang mapatanong kung talagang mapipigilan ng Iglesia ni Cristo ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang impeachment ay isang proseso legal lamang sa konstitusyon para tanggalin ng isang opisyal ng gobyerno kung sa kanyang opisina. Kung mayroong batayan at ebidensya sumusuporta dito ang impeachment official, it's not going to jail. The mere fact of his impeachment, tinagalog lang po natin bilang isang bansa, ang isang estado ay magkakaroon tayo ng isang, eto po hindi po tutol, hindi po tinututulan ng INC ang ginagawa pong pagpapatanggal at pagpapaalis po kay Vice President Sara Duterte. Kung meron pong makikita at meron pong nalabag si Vice President Sara Duterte, ay daanin po sa maayos na paraan. Hindi po nila, sinabi po nila ito sa kanilang rally, hindi po nila tinututulan ang anuman pong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bagkus ang sabi po nila dito ay bigyan po ng maayos at
patas na pagdinig. Hindi po yung isang pa po sa korte, dapat po isang pa para po maintindihan at maunawaan po. Hindi po, bakit po minamadali po at pilit po yung sinususugan na maipasa po kaagad ito sa Kongreso at maipasa po kaagad ito sa Kamara, dito po sa Senado? Yan po ang number 1 na tinututulan nila dahil nakikita po nila Nakikita po nila na nawawalan po. Hindi po patas ang ginagawa pong pagtalakay dito, mga kapatid, dahil inusig lang po nila ng inusig ang opisina po ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Kaya po sila nagsasalita. Sana JPE, intindihin mo at unawain mo din. Sa bagay, nakaupo ka nanunungkulan ka kay Bongbong Marcos, kaya nandyan talaga ang trust and confidence mo. Wala na tayong magagawa dyan. Ano man po ang naging pagtindig ng INC, respetuhin po natin yan at dapat respetuhin po nila. Wala naman po silang plano na baguhin. Wala po silang plano na pigilan ang anumang gagawin. Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sinusugan lang po nila ang pananaw at opinion po ni Pangulong Bongbong Marcos. At kung makikita naman po dito na may nagawa talagang paglabag si Vice President Sara Duterte, ay gawin po ang maayos na proseso. Daanin po sa maayos na proseso. Yun po ang sinasabi dito. Hindi po ang ganito pong klase ng pagtalakay po at ganito pong klase ng kuda ay parang nilalahat mo ang tao at ang mga miyembro ng INC sa kanilang tinindigan. Magkaroon po tayo ng pagrespeto sa ginawa po nilang aksyon. Dahil ang gusto po nila ay unity, pagkakaisa, para po maunawaan at maisaayos po ang nangyayaring problema po na hindi nasusolusyonan ni Bongbong Marcos. Sana kausapin mo, JPE, si Pangulong Bongbong Marcos, baka sakaling mahimasmasan ka din. Mahimasmasan ka kung bakit tumindig po ang INC. Nagpasalamat ba si Bongbong Marcos? Nagpasalamat ba siya? Nagpasalamat ba kayo sa naging pagtindig? Kinilala nyo ba? Di ba, ikaw, ano ba itong matanda na ito? No? Nag-hallucinate na ba ito? O may dementia na? Kung ano ba ang nagiging, contradict po ang salita ni Bersamin at ang salita mo. Ang iba, magkaganon kayo, contradict kayo. Hindi kayo nagkakasundo pagdating sa pananaw. Iba ang pananaw mo, iba ang pananaw ni Bersamin. Sana pag-usapan nyo yung mga nagiging tayo nyo at desisyon nyo bago kayo humarap o bago kayo magsalita. Pag-isipan nyo maigi. Ano pa naman klase kayo? Oo, kayo talaga. Okay, dito tayo mga kapatid. Dako po tayo dito mga kapatid. Ngayon pong araw nagkaroon po ng kontrobersyal laban po dito kay Kap Dado Clemente mga kapatid. At sinampahan na po siya ng kasong sedisyon. Ngayong araw matatandaan po natin na si Kap Dado Clemente ay isa sa mga bumabatikos at bumabanat po pagdating po sa gobyernong Marcos. Ano man po ang kanila nagiging pahayag, matapang po nilang pinanindigan. At ito po ang magiging laban ngayon. The PNP and CIDG has filed inciting to sedition complaint against former Army Captain Clemente Dado ngayong araw mga kapatid. Hindi po nagpakita nung mga nagdaang araw si General Torre mga kapatid at bigla po itong lumabas ngayong araw at nagsampa po ng kasong sedisyon laban po kay Kap Dado Clemente mga kapatid. At sinasabi nga po natin dito na saan na po ang freedom of speech, freedom of expression na nalalabag po. Ang malayang pananalita at malayang pagpapahayag ng ating mga saloobin at ang ating damdamin ay pilit pong sinisikil. Ito po ay nakabatay sa ating konstitusyon mga kapatid. Ang pilit po nilang panggigipit sa mga nagsasalita laban po sa gobyernong Marcos ay pilit po nilang sinasampahan ng kaso mga kapatid. Unti-unti po lumalala po ang sigalot mga kapatid. Ano po kaya ang mangyayari? Papalag po ba ang mga miyembro at mga general at mga dati pong kasama at kasapi po ni Kap Dado Clemente sa ginawa pong pagsasamba po ni General Torre dito mga kapatid? Antayin po natin ang kanilang magiging galaw at ang kanilang mga magiging aksyon mga kapatid. Ang malaya po, ulitin po natin, ang malayang pagsasalita at ang malayang pagpapahayag ng ating mga damdamin
ng ating freedom of speech and freedom expression ay nakabatay po ito. Ito po ay legal. Ito po ay nakasaad sa ating konstitusyon na malaya po tayong makapagbigay at makapagbahagi po ng ating mga sinasabi na hindi po natatapakan ang ating pagkatao at wala pong nalalabag na batas na nakasaad po sa ating konstitusyon, mga kapatid. Kung ikaw po ay hindi naghihikayat na mag-aklas, kung ikaw po ay hindi nanghihikayat na magdala ng mga armas at lumabas sa kalsada, ito po ay wala ka pong nalalabag na batas, mga kapatid. Batay po sa ating pagkakaintindi at ating pagkakaunawa dito, mga kapatid, alam naman po natin na si Kap Dado Clemente ang isa sa mga maingay po na nagsasalita laban dito sa gobyernong Marcos. Kaya po umaksyon po si General Torre dito, mga kapatid. Kilala naman po natin ang mga galaw at kilos itong si General Torre, mga kapatid. Nasaksihan po ng maraming Pilipino, ng milyong Pilipino saan man po panig ng mundo, mga kapatid. Ang ginawa pong pang-atake at pambababoy ni General Torre sa KOJC, mga kapatid. Ang ginawa pong pambabastos at paglapastangan sa simbahan po at sa religious group ng KOJC ay nagpakita po ng labis na pagkababoy at labis pong pagkagalit ng maraming Pilipino sa ginawa po ni General Torre, mga kapatid. At hanggang ngayon po, ang mga tao po ay mukhang nababaliktad dahil ang iba po dito ay nasampahan na po ng kaso at kung sino-sino pa po ang na-involve dito, mga kapatid, ay pilit po nilang pinapaamin. Mga kapatid, hindi rin po rito nakaligtas ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte, Mayor Baste Duterte at Pulong ay nadamay po ang kanilang pamilya dahil pati po yata sila dito ay damay po sa sinasabing isasampang kaso dahil napapabalitang sila daw po ang nagkanlong kay Pastor Kibuloy, mga kapatid. At yun na nga, ano't ano man po ang mangyari dyan, tignan po natin ang magiging galaw at magiging kilos po ng gobyernong ito, laban po sa ginawa. Pipiyok po kaya ang mga dating general at ang mga sundalo po na nagmilitar, na mga nagtindig, na mga nakasama po ni Kap Dado Clemente, ang pagsasampa po kaya ng sedisyon na ito ay ano po kaya ang patutunguhan, mga kapatid. Sige lang, General Torre, samantalahin mo habang may pagkakataon ka pa, habang nandyan ka pa, lubos-lubusin mo, dahil pagka dumating ang pagkakataon at dumating ang araw na mawawala ka sa pwesto, babawian ka ng maraming Pilipino. Hindi lang ng mga Pilipino, ang mga general, ang mga retired na general na nandyan ay isa ka sa babalikan. Kaya panahon lang yan, sinasabi natin dyan ay panahon lang, mga kapatid. Sige lang, panahon nyo ngayon gamitin at babuyin at lapastanganin ang ibang tao, kaya nakakagalit at nakakapuyos ng damdamin itong ginagawa po ng Marcos administration, na binubusalan po nila ang malayang pagpapahayag at malayang pagsasalita ng mga maraming Pilipino na nakahanay at kaalyado po ng mga Duterte, mga kapatid. Patunay po ito na binubusalan po at pilit pong tinatapalan ng ating malayang pagsasalita, ang ating freedom of speech and freedom of expression ay pilit na kinikitil ng gobyernong Marcos. Pati po ba ito ay pilit nyo rin pong kukunin sa amin, na kami pong malayang nakapagsasalita at nakapagpapahayag ng aming mga damdamin ay ginigipit nyo rin po. Kaya kayo, mga kapatid, ano po ang masasabi nyo sa pag mga issue po na kinaharap po ng ating lipunan, mga kapatid? Magkomento ka po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa Politika Artista PH, mga kapatid. Maraming salamat po.